Tinipon ng Diyos natatapos ang siyaman, pero hindi natatapos ang atin pong pananalangin. Lalo tigit na mga pagdiriwang para sa ating mga namayapa. No? Tawagin ko ni namayapa, hindi basta namatay. No? At dahil ang kapayapaan kasi ang dinudulot sa mga taong naniniwala kay Jesus. Makalwang binanggit sa ating ebanghelyo ngayon, at least yung chapter 2 na ito, ano ba yan? O nga, chapter 2 ng atin pong gospel reading. Ang unang naalaala ay ang mga sinulat sa kautusan, sa kasulatan, o yung mga sinabi kaninang mga sinabi ng mga ni Jesus at ang sinabi ng banal na kasulatan. At ang pangalawa, naalaala nilang sinabi ito ni Jesus. Yan. Anong meron agad na sa loob natin? No, sana naisip nyo. Sabi nga ng kawikaan sa atin, alam mong napakahalaga kapag ka wala na. Saka mo napapagtantong mahal mo pala kapag ka patay na. Kaya kapag ganda nung awit ng mga don't bring me flowers to the churchyard. So ano lang ibig sabihin? So kung sa kanila, sa Ebanghelyo, ay naalaala, ay tapos na. Wala nang ang pagsisisi, laging nasa huli. Kaya nga, habang tayo ngayon, sabi nga po, may mga kasing hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Merong hindi nawawala sa kahihinatnan sa kabila. Kawalan lang. Katulad nung nabanggit sa ating tema ngayon, wala. No? So sabi nga walang dagat, wala nang dagat, guluhan. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis at paghihirap. Wala nang sumpa, wala nang gabi. Pero pagdating sa chapter 24, ano ang nabungad agad sa atin? Makikita ang Diyos ng mukhaan. Pag sinabing nakita mo ang Diyos ng mukhaan, wala kang ibang makikitang kaningningan, wala kang makikitang source ng tinatawag ng kapayapaan, kundi ang nanggaling sa Diyos. Kaya kung inyong natatandaan, akin lang babalik ang kaunti. Kung kayo sumimba ng linggo, ano ang tema ng first reading? Anong laging binabanggit ng first reading kahapon? Ay iisang tulog pa, ano ga kayo? Nabaon na sa unan ang lahat. Aba, hindi. Kasi, ang binanggit doon ay yung wisdom as against knowledge. Hindi man as against. The difference lang. Tingnan lang natin yung isa. Wisdom comes from God. Kaya sa isang bahagi ng kasulatan, ang karunungan ng tao, ang wisdom of God sa tao, sa kanyang kaalaman, ay kamangmangan niya. Dahil hindi natin mahagip yun. Yun ang pinagsikapan ni Adan at ni Eva, si Eva muna, nang tuksohin siya ng dyablo. Magiging Diyos kayo. Ayaw ng Diyos na may kahati. Sadya naman. Kasi, mawawala yung kanyang pagka-Diyos. Ay sino gang aayaw ng maging Diyos? Kaya tayo nagiging Diyos ng ating tahanan. Nagiging Diyos tayo ng ating kaharian. Nagiging Diyos tayo ng ating opisina. Na kahit sa dalhin, kahit saan mo gustong dalhin, ay nagagawa mo kahit sa pandaraya sa negosyo. Kahit sa pandaraya, yung malimit na nababanggit sa ating mabuting balita, yung pagkaumaga, ay ang huling narinig ko itong kay Father Jay, sabi ay, Ineng, tayo po ay magdadasal na. Ikay pumanhik na. Ang kasunod nang sabi ng lola, nadagdagan mo na ganang tubig ang suka, ay siya akyat na. Tayo magdadasal na. Ang laking pagbabago sana. Sa oras naman naririnig natin, 1 taon tayong laging ganito, na naririnig natin ang kahulugan ng ating mga ginagawa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya't anong inaasam sa dakong ito ng ating buhay? Ang sabi ng Papa,
Ulit-ulitin ko yan. There is no such thing as bagong normal. There is no new normal. Ang inaasam nating natutunan natin sa pandemya, there should be a new difference. Bagong pagkakaiba. Dahil namalas na natin ang kasamlangan ng nakaraan. Kahit yung pagdulot ng COVID na ito at ang ibang mga pandemya sa ating buhay, kahit na yung pagputok ng bulkan dito sa atin. Sana may natutunan tayo doon. At yun ang difference. Ayaw nating bumalik doon sa dati. Sa bagamat meron pa rin hanggang ngayon, nababalita tayo. May nagkokontrol ng gamot. Lalo tigit yang tinatawag natin na sagot sa pandemya. May nagkokontrol pa rin ng gasolina. Ay samantalang kailangan, bagamat ngayon, ibabataas na uli ang ating gasolina. That's from the national level. Kaya, anong pagbabago? Anong tinatawag bagong luma? Bagong new normal. When there's still such a thing as mga katiwalian sa buhay. Gusto nating walang daluyong. Gusto nating walang sumpa. Gusto nating walang paghihirap. Gusto nating laging kaliwanagan at walang gabi. Not unless you see God face to face. Sabi ng second reading, pagka merong sumira sa itinatag niyang simbahan, anong kahihinatnan? Buti ngayon, may na-elect po tayo dito sa Archdiocese na tinatawag na Missionaries of Mercy na 2016 pa yun ipinundar ng Santo Papa. Yung mga nasa Roma, siyang unang mag-apply. Ngayon, naka-extend tayo with the application na sinabit ni Archb. Ano yun? Ang narinig kong mainam sila lang ang magpapatawad ng kasalanang reserve sins na sa Santo Papa lamang. Layo naman ng Roma. Papa lang ang pwedeng magpatawad. At ang matimyas, pangatlo yata yung naka-enumerate ang violation ng commandment number 6. Commandment number 6. Kaya pinagdidiinan natin dito sa ating parokya. Huwag kalilimutan ang dalawang pangako sa kasal. Hindi hanggang sa pagmamahalan lang ng mag-asawa yon. Nakalimitang sinisira ng commandment na hindi tayo nag-ingat sa commandment number 6. Kundi ang pangalawa, huhubugin ang mga anak sang-ayon sa aral ni Kristo. At anong pamantayan ng paghuhubog? Babalik-balik tayo sa sinasabi sa Ebanghelyo, mga kasulatan at sinabi ni Jesus. 12 Articles of Faith. Buti, dun sa Zoom conference namin ng AS, ng altar servers, merong nakasagot nun. Kasi nagsisimba sila sa ating parokya. Yung hindi nagsisimba, hindi alam yun kahit ng bata. Ay samantalang ipinaalam yun simula pa ng ikasal ang magulang. At anong pangalawang pangakong yun? 12 artikulo ng pananampalataya ang pamantayan. 10 ang utos ng Diyos, kasama na yung number 6 doon. At 7 ang sakramentong iniwan ni Jesus na hinabi ng simbahan, sabi nga ng second reading pa rin, para maging sandigan ng tao kung papaano iiral sa bawat panahon. Kahit sa pandemya ay hindi nababago. Kahit anong yugto ng daigdig ay hindi nababago. Kasi that's the wisdom of God. Yun ang wisdom ng Diyos. Kaya kuminsan binabatikos ang konstitusyon. Kasi hindi makita ang wisdom sa mga konstitusyon ng daigdig ay ng mga bansa. Kung ito'y talagang nakasandig sa tunay na pagkilala na mayroong Diyos. Kaya kuminsan sa konstitusyon ng iba, pinapaalis na yung 10 Commandments. Pinapaalis na yung symbol of peace at pinapalitan ng war. Iba na ang inilalagay na symbol para manatili ang ekonomiya sa kapayapaan. Dahil meron ng tinatawag na kung noong una dito sa atin ay may land grabbing, ay ang gusto'y yung kanya'y kanya, ang iyo'y akin pa rin.
Kaya, anong paghahari ng Diyos ang inaasam natin habang tayo nasa daigdig? Sabi nga po ay, maranasan natin ng langit. And that is the description kanina, kahapon pa, na seeing God face to face. Yun ang sukdulan. Kaya malimit nating tinatanong, way back a year ago. I guess so. Nung pagdariwang natin din ito, tingnan mo nga ang katabi mo, kung kumukha ni Kristo. Baka kamukha ng demonyo yan. Nakikita mo ba sa asawa mo ang Diyos? Ang una mo nakikita mo ba sa mga anak mo, sa iyong mga magulang, ang Diyos? Gaano pa sila mag-away? Anong natututan mo sa kanila? Nakikita mo ba sa kabiyak mo ang Diyos, ang pagmamahal ni Kristo sa simbahan? Samantalang yun ang laging tagubilin. Nung bagamat hindi inaalis doon sa pagpapahayo sa mag-asawa. Mahalin mo ang iyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Hindi nawawala yun sa paalala hanggang sa yugtong ito. At laging gano'n ang ibig sabihin. Kasi walang ibang magiging kapantay ng pag-ibig ng Diyos sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. We could only imitate. No? We could only gaya-gaya. We can pattern. Bakit? Kasi si Jesus ay nagkatawang tao. Hindi na natiling, sabi ng Philippians 2, yung binabanggit natin ng isang araw sa ating mga pagbasa, ang kanyang pagka-Diyos, kundi nag-alipin ng alipin, ng mga alipin, ng mga alipin ng Diyos. Pagkamat dadalwa lang yun, alipin ng mga alipin na binanggit ng mga papa nung sa mga na pinagtaguyod ni John the 23rd. Laging kagaya ni Saint Paul VI, no? Servant of the servants of God. That is Philippians 2. The greatest love of all, ang mag-asawa till death do us part. Ang eleksyon ay nagpapalit ng mga namumuno. Ang mga tinatawag nating mga pagbabago sa daigdig, kasama na ng pagbabago ng panahon, kahit siyang climate change na yan, nagpapabago sana ng attitude ng tao sa tinatawag nating natura, the created beings at mga lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, na nilikha ng Diyos, na pinagkatiwala sa tao. Pero wala tayong babalikang new normal. Dahil hanggang ngayon, maraming nasisira sa kalikasan. Kaya not unless in this world we see God, wala ang kapayapaan, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Talagang walang mga daluyong tayong gusto, pero dapat may kapalit. Ang kapayapaang kasama-sama ang Diyos. Kaya ang bati ko agad sa inyo kanina, lalo tigit yung mga nagpakita ng tunay na pagmamahal ng till death do us part sa kanilang mga asawa. Tunay na pagmamahal dahil sila'y isinilang mga anak. Sa ginawa nating 58,000 na mga pangalan ng mga pumanaw na sinasabi nating mahal sa buhay. Na kung nasinabihan natin na papaano na kami ng mga anak mo, kami iniwan mo. Ang sabi ng anak, Inay, huwag na kayong lumipagi diyan. Kita ng inyong pante. Ay, dahil wala sa sarili, di gayon. Oo nga daw eh. Ha? Ay, dahil marubdog na marubdog. Kaya kung titingnan natin sa sementeryo, bakit walang kandila nung Ondras? Ay, hindi nakapunta sarado. Diga? Bakit na walang bulaklak ng mga nakaraang nung santaon? Ako yung nagpa-survey ho diyan. May mga puntod na walang kandila, walang bulaklak, walang pintura. Natakloban na ng dawag. Hindi na naalaala. Nawalan na ng saysayang kamatayan. Ay samantalang tatay, samantalang inay, na hindi basta naman namatay lang, pagayon na lang, kundi naging dahilan ng pag-iral ng henerasyon ngayon. Kaya dun sa aming kabilang mga sementeryo, pagka wala lang iyan, kukunin na yan.
aalisin na at pagsasama-samahin sa isang common grave para merong pang makaalaala. At sinong makakaalaala? Ang simbahan. Para doon, for the sake of those na hindi na nakakaalala, dahil lalo tigit, pangit na salita, napakinabangan nila ang namatay. Eh, paano ka nga magkakaroon ng utang na loob sa Diyos? Eh, ito nga, nasabi mo, mahal mo eh. Pinabayaan mo na dahil patay na. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya kung hanggang doon lamang sa tinatawag natin, kung sa hangganan lamang ng buhay at hindi tayo umaasa sa kinabukasan, ano pang aasahan nating muling pagkabuhay? Samantalang, nangyari kay Jesus at pinangako ni Jesus. Kahit sa mga, hindi lamang sa mga alagad na pinagdasal niya. Malapit na ulit tayong magbasa ng mga ganong bagay. Kundi, ang kanyang kadugtong na dasal, pati na yung mga maniniwala sa aral ng mga apostol. Pati na yung maniniwala, di umakit sa langit si Jesus. Kung pumili ng Pablo, Saulo para maging Pablo, ng Pedro at ng mga apostol, kung saan namatay, meron pa sa India. No? Malayo na noon. Pero, ang mga naniwala sa mga aral ng simbahan, no, ay pinagdasal na ni Jesus. That's a great guarantee. No? Kahit yung kaya nga tayo may sariling panalangin pagka Biyernes Santo para sa mga Hudiyo, sa Easter, sa Vigil, para sa mga Hudiyo, para sa mga hindi pa naniniwala na Jesus ay dumating na o hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Mesiyas. No? Imagine that, pinagdasal na ni Jesus yun. Ay isang kapag-aasa ang atin pong dasal. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming